Yo, magandang umaga sa lahat mula dito sa Cebu City. Samahan niyo ulit kami ni Mrs. kumain. Kaya kakain tayo ng lunch. At ang napili namin kainan ngayon, House of Lechon. Kasi bukod sa yun ang malapit sa pinagstayan namin. At syempre, hindi natin papalagpasin. Makatikim ng masarap na Lechon Cebu. Syempre, dito sa Cebu. Naka-order na kami, hintayin na lang natin. Okay, dumating na yung mga in-order namin. Syempre, yun nga, di mawawala yung lechon. Ang pinili namin is spicy. Tapos, kumuha rin kami ng kanilang dinuguan. At syempre si Mrs. kumuha ng cheese stick. Ako gusto kong i-try yung chorizo nila de Cebu. At saka inihaw na tanige. At syempre di mawawala yung puso. Tara, kain tayo. Ayan, ito yung aming hanging rice. Yung puso. Ayan, sticky rice. Medyo mabigat to. Syempre sisimulan natin to sa kanilang lechon. Nag-offer sila dito ng mga sausawan. May kasamang sarsa yung lechon. Actually di ko alam kung sarsa to, di ko pa natitikman. Di pala sarsa. Drippings ng lechon. Oh, grabe. Yung drippings ng lechon, siguro pwede mo sausawan o pwede mo isabaw dito sa puso. Alat, drippings ng lechon. Tapos, nag-offer din sila ng sinamap, yung spice vinegar nila. Pero ngayon, titikman muna natin ang walang sausaw. Ayan o, juicy. Sarap nga. Ito yung balat dapat. It's salty, fatty. Lasang-lasa yung mga aromatics na nasa loob. Grabe, kapit na kapit. Ito talaga yung nagse-separate ng lechon Cebu sa ibang lechon. Ang sarap, malasang-malasa. So, try naman natin yung balat ng lechon. Panalo. Yung pagkalutong nung balat niya, manipis lang eh. Soft lang, parang soft crunch. Hindi nakakasira ng bagang. Ang sarap. Try natin lagyan ng drippings ng lechon yung ating puso para ma-hydrate. Yan. Hinay-hinay lang na medyo maalat yung drippings. Siyempre, samahan na rin natin ang lechon. Ayan, masyadong makasalanan tong bite na to. Pero ito. Tingin ko yung part na sinerve sa amin yung bandang belly. Kasi meron pa yung mga kasamang palaman ng lechon. Kaya siguro lasang-lasa. Tulad nito, nandito pa yung mga dahon ng sibuyas. Tikman natin. Lasang-lasa rin yung bawang. Next natin subukan, chorizo de Cebu. Unahin natin yung mga galing talaga dito. Tulad nitong chorizo. Nakaserve to na may sausawan ng toyo at calamansi. Tapos, merong atsara. Tikman natin. Yan, smoky. Medyo akala ko sobrang tamis nito pero hindi. Lightly sweet lang. Crispy yung yung exterior. Tapos ang lambot ng loob. Masarap. Pero not the best. Ewan ko, medyo bias ako pagdating sa longganisa. Gusto ko mabawang. Yeah, pero kung mahilig kayo ng matamis, magugustuhan nyo ito. Next, susubukan natin itong kanilang grilled tanige. Matik naman masarap na yung tanigi lalo na kapag inihaw mo pa. Pero ito parang meron siyang garlic oil, saka toasted garlic. Tikman natin. Ganda ng pagkahiyaw, ganda ng texture. Expected naman na masarap talaga yung tanigi. Kaya kahit di na isawsaw, pero pag ganito kasing mga inihaw, trip ko sili, calamansi, at toyo. Ito nasawsaw natin. Alright. Hindi ko alam kung anong variant ng sili nila dito. Pero pansin ko lang, ang sarap ng sili sa sa Cebu o sa Visayas in general. Yung sili nila maliliit. Sa akin iba yung lasa niya. Kumpara dun sa mahaba, yung yata, yung Thai chili yata. Masarap, pati sili masarap. Next natin yung dinuguan laman loob. Siyempre partner na agad natin sa puso. Ng asim.
Medyo kakaiba yun. Siguro nasanay lang ako sa dinuguan na merong asim. Walang asim to. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko gusto. Preferred ko lang talaga yung dinuguan na merong asim. No, pero not bad. So ito, balik tayo sa lechon. Ala, hindi ko na talaga sinawsaw yung lechon. Dagdagan na lang natin ng anghang kasi hindi siya ganun kaanghang kahit spicy yung in-order namin. Lagyan natin ng sili nila, ng masarap nilang sili. May buto pala nakain ko. Kahit doon sa meaty part, hindi pa rin siya dry. Juicy pa rin, talagang malasa-malasa. Try naman natin yung cheese stick ni Mrs. Ito ba? Ano, typical. May kasamang sausawan eh. I like this. Nothing special. Pero yun, cheese stick. Straight to the point. Tinikman ko yung suka, no? Tinignan ko lang babagay sa lechon. Pero masarap na yung lechon kahit wag na isawsaw. Mag-iiba pa. May second puso. Mabigat yung kanin nila na puso kasi nga sticky. Sarap talaga ng tanigi. So yun, natikman ko na lahat ng in-order namin. Ano masasabi ko, papaalam ba sa balat ng lechon eh. Pero yun, natikman ko na lahat. Ang masasabi ko, highly recommended yung lechon. Talagang masarap, malasa, malutong yung balat. Kasi makikita mo talaga bago yung lechon, no? Nasa labas, sinachop nila as in bagong luto kaya at sa sobrang dami ng tao hindi naantala yung lechon nila kaya siguro talagang malutong. Pansin nyo naman sa ingay ng paligid doon kung gaano karaming tao. Susunod na marirecommend ko yung tanigi. No brainer naman kasi yun. Talagang masarap yung tanigi. Maganda yung pagkakaihaw. Masarap yung oil na nilagay nila sa taas, garlicky. Tapos yun, yung puso. Yeah, kung gusto nyo ng experience yung puso, syempre yun ang orderin nyo. Medyo mabigat, no? Pero aromatic yung rice. Tapos, yun. Yung chorizo de Cebu, hindi lang yun yung trip na longganisa ko. At yung dinuguan, hindi rin ito ang trip na dinuguan ko. Pero yun, overall, dalang-dala ng lechon, itong experience. Masaya, mabait yung mga tao dito. So yun, kapag tumutulo na yung sipon ko sa sili. So yun, kung nabisita kayo dito sa Cebu, Cebu City, try nyo tong House of Lechon. Highly recommended. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod na kain ulit.